Mga sangkay, ano ba ang dahilan kung bakit hindi pa rin lumalabas si Antichrist sa panahon po natin ngayon? Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Kamusta po kayo, mga sangkay, mga kapatid? At eto nga po pag-uusapan po natin ngayon, ang isa sa mga mahalagang topic sa panahon po natin ngayon. Kasi napapanahon po ang topic na ito. At just to remind everyone, hindi po ito pananakot. Ito po ay para ma-inform po ang lahat mga sangkay sa timeline ng end time events. Because we believe, mga sangkay, itong panahon natin ngayon ay crucial. Nung nagaganap po talaga itong sabay-sabay na mga senyales na pumapatungkol, mga sangkay, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. And I hope that all of us ay ready na salubungin si Jesus. Anyway, before we start, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, mga sangkay, nasa tamang panahon po tayo para pag-usapan po ito. And actually, dapat po talaga pinapangaral na po ito ngayon na marami mga preachers, mga teachers about po sa end time events, mga sangkay. Kung ano nga ba itong kahihinatnan ng church, ng tao na naglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi po lahat maliligtas. Gaya nung panahon ni Noah, mga sangkay, di ba? Pinapangaral noon, nagugunawin ang mundo, magkakaroon ng isang malaking pagbaha. Pinangaral ng mahabang panahon, sa una may mga nakinig. Pero, nung humaba na po yung panahon na paulit-ulit nilang naririnig yon, mga sangkay, yung iba binaliwala na lamang po until dumating po ang judgment ng ating Panginoon. Bumaha na puno ang ating planeta ng tubig. At grabing destruction ang namatay. Nawala ang lahat ng mga Nephilims, lahat po ng mga masasama sa ating mundo. Pero ngayon, mga sangkay, iba ito. Hindi po pinag-uusapan natin dito ay tubig o baha. Ang pinag-uusapan na po natin dito ay impyerno na pararating. Pararating ito sa lahat ng mga hindi sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng mga susunod kay Satan, Lucifer. Ngayon, mga sangkay, nagaganap yung gera, nagaganap po yung mga calamities. And we all know naman na lahat ng ito, mga sangkay, ay part ng mga senyales na babalik na ang ating Panginoon. Isa pa pong bagay, mga sangkay, na masyado pong halata na malapit nang babalik ang ating Panginoon ay ang pagbabago po ng ugali ng tao. Biblical po yan, mga sangkay, na sinabi po talaga sa Bible na sa huling mga panahon, ang araw po, ang mga tao ay magiging magulo. Ang ugali ng tao ay talaga nga namang magiging violente na. Wala ng pag-ibig sa kapwa, wala ng pag-ibig sa Diyos. Magiging makasarili ang tao. At ngayon, mga sangkay, tingnan po ninyo. Yung pinopromote ng tao ngayon, kung ano yung mali, yun yung tama para sa kanila. Siguro naman, alam nyo na po ang ibig sabihin o alam nyo na po kung anong tinutukoy po natin ngayon, mga sangkay. Yun po ay isang sign na malapit nang babalik ang ating Panginoon. Ngayon, mga sangkay, bakit nga ba hindi pa rin po lumalabas si Antichrist? Marami na pong nagsasabi na malapit na nga daw po itong mangyari na i-reveal itong si Antikristo. But right now, mga sangkay, hindi pa rin po lumalabas itong si Antichrist. Yung iba nga po, kung ano-ano na lamang pong panghihinala ang ginagawa. Nanghihinala kay Donald Trump dahil nagsusulong ng peace. Diba? Kasi ang paglabas ni Antichrist, isa po siyang kahangahangang nilalang na tila baga wala pong kasalanan na lahat ng kanyang gustong mangyari sa ating mundo, kapayapaan. Pero, lahat ng yan ay puro panlilin lang ayon po sa Bible. Pero bakit hindi pa rin po lumalabas si Antichrist? Maraming mga Bible scholars at mga nagtuturo ng end time events, eschatology, naniniwala sila na kaya wala pa po si Antichrist ay dahil po sa church. Dahil po sa atin.
Dahil nandito pa po ang Holy Spirit ng ating Panginoong Sus. At nandito pa po yung church. Kung kaya't sinasabi po sa Bible, sa 2 Thessalonians chapter 2, sabi po dito, don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things. And now, you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. So, many Bible scholars believe, naniniwala sila mga sangkay, na kaya si Antikristo ay hindi pa inilalabas ay dahil nandito pa po ang mga anak ng Diyos. Kailangan daw po muna magkaroon ng caught up, magkaroon ng rapture, then saka daw po lilitaw si Antichrist. Ito po yung paniniwala sa timeline mga sangkay ng end time events na pre-tribulation. But just to remind everyone, wag po tayo maging dogmatic. Kung ano mga teorya mayroon kayo, that's good. Okay yun. Post-trib, mid-trib, pre-trib, or pre-rat, at kung ano pa. Yan lahat naman mga sangkay, nasa Biblia. Yung pinag-uusapan natin. Lahat ng ito mga sangkay, pinag-uusapan lamang po natin para po ipaalala sa ating lahat na nasa huling mga panahon na po tayo. Kung magkamali man ang pre-tribulation theory or magkamali man ang post-trib or mid-trib, ang mahalaga po mga sangkay, handa po ang ating mga sarili na salubungin si Kristo sa araw na yon. Remember mga sangkay, sabi po ng Bible, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us, whether by a prophecy or by the word of mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has already come. Ito yung paalala mga sangkay, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs, and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Yan po ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, mga sangkay, na huwag po tayo magpapadaya. Okay? At ayon po sa Bible, itong Antichrist, itong man of lawlessness, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Ngayon mga sangkay, inaabangan ng lahat ang pagpapatayo ng third temple doon sa Israel. Dahil doon po ito mangyayari mga sangkay, na ipoproclaim niya ang kanyang sarili as God. No? Yan po sabi sa Biblia, he sets himself up in God's temple. Itataas niya ang kanyang sarili sa templo at ipoproklama ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Pero, ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, hindi pa pala ito mangyayari until ang event na ito. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? And now, you know what is holding him back. Ang pumipigil po kay Antichrist na ma-reveal ay ang church. Hanggat nandito ang church, mga sangkay, marami ang naniniwala na hindi pa po lalabas si Antichrist. Kaya't mga sangkay, marami ang naniniwala na kailangan munang maganap ang caught-up event or rapture bago po itong si Antichrist ma-reveal. At ngayon mga sangkay, ngayon sa panahon natin, nakikita na po natin yung mga senyales. But let us all be reminded, no, malapit na pong babalik ang ating Panginoon. Maging excited po tayo mga sangkay sa mga events na ito. Hindi po ito para takutin tayo, pero ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol po sa kung kailan at kung ano ang dapat gawin na paghahanda sa araw
ng rapture. Alright, so ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.